nag-motion for reconsideration na naman. Pinatatagal niya ang desisyon ng kaso. Ngayon, mukhang mag-iisang taon na uli ang ating paghihintay. Kaya hindi na natin pwedeng hintayin. Kung kinakailangan, kukilkilin natin uli ang kataas-taasang hukom para ilabas na nila ang desisyon at kayo ay lubusan ng maregular sa PLDT. Ang mga benefisyong karapat-dapat sa inyo ay matanggap na inyo. Gagawin natin kaya tayo ngayon nandito kahit umuulan, kahit nababasa, kahit magkakasakit. Dahil gusto natin marinig ng Supreme Court na pagod na tayo, sawang-sawa na tayo sa kahihintay at sa napakabulok ng proseso. Ilabas na ang desisyon at finally gawing regular ang mga manggagawang kontraktual sa PLDT. Desisyon! Ilabas na! Habang inipilit natin siyang ilabas na, nagsumiti pa rin ang MKP ng proposal sa CTA. Gawing regular lahat ng kontraktual sa PLDT. Ngunit mariing itinangging rito ng PLDT. Hindi raw na ito gagawin sa ilalim ng sistema kapital na umiiral dito sa Pilipinas. Karapatan daw niya ito. Sabi namin, kahit sinabi na ng Supreme Court, ang kapal naman ang mukha ninyo. Sumunod kayo sa prinsipyo ng kataas-taasang hukom. Sabi nila, hindi pa naman daw tapos. Pangalawa, mukhang gagawa na naman sila ng maniobra. Sabi nila, yung decision daw ay hindi pa naman talaga sinasabi kung sino-sino doon ang mariregular. Kaya ngayon, nandito tayo. Sa huli, ginamit ni PLDT ang kasabi na ito para pati yung kasalukuyang CTA ng mga regular na manggagawa ngayon ay maantala. Sabi niya, huwag muna natin pag-usapan ang dagdag sa sahod. Huwag muna. Pag-usapan muna natin itong mga politikal na ito. Ngayon lang na ginawa niya. Dahil gusto niyang i-dribble, gusto niyang mapilpil ang usapin na ito hanggang sa lumampas ang 6 na buwan mula nitong kasi. Bakit? Anong significant ng ganung bagay? Ang nagkapirmahan na CDA sa May 9, 2025, yung retroactivity ng dagdag sa sahod ay hindi na mula November 8. Sa 1,000 increase, ang PLDT ay makakatipid ng 6 months yun, o 6,000. May 2 buwang bonus tayo pagpasko, 8,000. May 1 buwang bonus tayo pagmayo, 9,000. Kung kutitera ka ba, linggo-linggo yung matitipid ni PLDT sa bawat isang manggagawa kung mabibigyan niya ito hanggang May 9, 2025. Kaya naglalaban ni PLDT na tumagal ang legislasyon. Inaanibay lang niya yung mag-usap muna tayo ng politikal, huwag muna natin pag-usapan ng ekonomi. Tapos na mag-usap sa politikal eh. So yun, ang dahilan. Pabor kay PLDT, bigyan naman 1,000 ang increase natin. Yung 9,000 na sinasabi ko, sa 1,000 lang yun. Sample lang yun. Nung huling CBA, ang tertiary increase natin ay 3-4. Times 9. Bawat isa yun, 4,000 tayo. Ang laki talaga ng matitipid niya. Kaya ginagawa niyang triple to. Pag hindi natin naiintindihan
at sinakyan natin ang laro ni PNP.